Okay, magandang umaga. Hindi sana ako mag-video ngayon pero may nakita akong gusto ko sanang i-share. At ngayon ay March 28, tama ba? March 28, 10 a.m. So itong box na to, napansin ko na medyo maraming lanta sa kanya. Ito kasi yung box na pinahiram ko dun sa kakilala ko na matagal na rin, tas kinuha ko kasi para gamitin ulit. Hindi ko sure kung kailangan kong i-disinfect siguro tong mismong box, yung takip. Kasi yan lang naman yung contact nila dyan. Kasi ang daming lanta eh. Ito, lanta. Ito, lanta. Ito, hindi naman. Ito, lanta. Lanta. Halata mo eh. So, hindi ko sure kung nandito sa takip yung problema. Kasi may ano naman siya eh. May lining naman siya eh. So, walang problema, magiging problema dito. Ito lang yung pinakakaiba. Kasi yung iba ko naman, yan, katulad ng ibang box ko na nandito, wala naman siyang problema. So, ito lang, natatanging ito lang. Hindi naman lahat kasi ito okay pa yung dahon eh. Oh. Pero majority, more than 50% nung punla ko dyan ay medyo may problema. So, hindi ko alam kung dahil ba sa sobrang init, sobrang tapat ba siya, kaya siya nalalanta kasi halos exposed naman sila lahat eh. And lalo na yung mga nandun sa taas. Okay naman. So, hindi ko lang alam kung anong nangyayari dyan. So, yan yung isang problema. So, usually, ang problema niyan sa ugat eh. Inisip ko, uminit ba yung tubig? Malamang hindi. Kasi, ganun din naman yung setup sa kabila. So, inisip ko, itong takip, baka kailangan punasan ko siya ng mayroong hydrogen peroxide siguro. So, yun susunod ko after ng harvest na lang siguro dyan. Pero matagal pa yung harvest dyan. So, ito naman, yung ito na dito sa baba is amaranth. Yan, makita nyo, yung iba may tubo. Yung iba tumubo. Yung iba hindi, yung iba namatay. So, ito naman yung issue pag nagpunla ka diretso sa lupa na siguro maraming problem or maraming mikrobyo dyan na pumapatay ng mga seedlings. Dumping off ang tawag nila dyan eh, pag pag pinunla mo pa lang, tas hindi pa nagkaka-true leaf na mamatay na, dumping off. So, merong problema dun sa lupa. Kaya, ano naman to eh, trial pa lang din natin to eh. Pero kasi ngayong araw na to, 28, magpupunla rin ako dun sa indoor natin. So, sasamahan natin siya ng amaranth at iba pang mga gulay. Pero definitely, ang itatanim ko is 180 na lettuce. So, iba-ibang variety. Pero magkaka-scamander pa rin siguro tayo, tsaka estrosa. Scamander, estrosa, tas olmeti. Hindi ko sure kung magsisingit ako ng ibang variety. Like lalik o yung hydraulic. Kasi meron pa akong punla nun eh. So, ito yung excess na nilagay natin sa lupa. So, mako-compare mo. Ayun o. Magkasing araw lang yan eh. Malaki yung difference. Malaki talaga yung difference. Kasi dito, hindi readily available yung nutrients sa kanya para maibigay dun sa halaman. Kailangan pa i-convert ng mga microorganism dun sa lupa para maibigay sa halaman. Or, isa pang problema is hindi ganun kaganda kasi yung lupa ko. Katulad naman ng lagi kong sinasabi. So, it takes time. Kaya nga meron din tayong compost para din, in the long run, kasi hindi naman talaga agad-agad gaganda lupa mo. Kailangan mong trabahuhin para maging buhay yung mismong lupa mo. Pero hindi yan yung pinaka-main topic natin ngayon. Kasi ngayon, araw na to, nakakita na naman ako ng sign ng thrips. Alam ko, dati, napakita ko na yun sa inyo, pero malakihang damage. Ito, sobrang liit lang, sobrang konti lang ng damage. At saka kung makapansin nyo, may mga kagat-kagat. Kasi nga, may mga nakakapasok talagang ibon. And yun talaga ang suspecha ko na yung ibon ang may dala ng thrips. Eh, nakita ko doon, sila pumapasok. So, medyo inayos ko na yun. Sana, naayos ko nga. Pero, do-double check ko pa. Pero pakita ko lang sa inyo yung damage ng thrips. Hindi ko sure kung makikita sa video. Pero nakikita nyo itong parang, itong part na to, no? Parang may kagat na manipis, na may itim ng konti, na may parang nagiging transparent na siya. Yan, malalapit pa ba natin? Ayan, ito mismo, ayan. Yan, yung nasa dulo ng kuko. Yan, yung transparent na yan, yung palikid na yan, no? Liit lang, di ba? Pero yan yung sign ng thrips. Ang iniisip ko kasi, kung yung thrips is nagingitlog sa dahon, nandyan na yung itlog niya. So, ang gagawin ko na lang, puputulin ko yung dahon na yan, tapos ilalagay ko sa compost.
Ilalagay ko sa pinakailalim para kung mapisa man siya, nandun siya sa ilalim at mamamatay na yung larva niya. So, chinek ko na rin yung iba. Wala naman akong nakikitang other cause. And sinilip ko rin kung makikita ko pa yung mature na thrips. Kasi, or baka sobrang liit talaga nila. Ngayon kasi hindi ko nakikita. Yung last time nakita ko pa eh. Mga larva na naman yon, medyo yellow-green. Dito, hindi kita eh. Pero ayan, tatanggalin ko yan. Then, yan, check ka lang ng check ng everyday. Mas maganda. Kasi nga, hindi tayo nag-spray ng kahit anong pesticide. So, ayun lang. Ayun. Yun naman yung ating cucumber na tinanim natin noong March 1. So, ngayon ay March 28. So, paangat na yan. So, pinulupot ko na sila dun sa gagapangan nila. So, tulad ng naging gagawin nating diskarte, sa taas na sila magsasanga. So, hanggang dito sa half siguro na to, hindi ko sila hayaang magkaroon ng shoots or side shoots. So, doon lang sila sa taas mag-side shoots. Actually, lilinisin ko pa yan. Medyo madumi-dumi pa. And dito naman, unti-unti ko na nilinis. So, yung mga pinagputulan yun, ginagawa nating compost. Sa kabila na siya. Kasi yun, inaantay ko na lang maging ready yun for compost para mailagay natin sa ating mga lupa bilang pataba. So, ito naman yung marigold natin. Magandang yung tubo niya. Tapos ito yung petunia. Wala pang bulaklak yung petunia eh. Pero yan. Okay, so hopefully may na-share naman ako sa inyo. Nagdilig na ako pero magdidilig pa ako para naman dito sa ating mga bell pepper. Tsaka dito na rin. Tsaka doon sa ating mga tanglad na nasa gilid. So, yun din. Inaasikaso ko na rin yung drip irrigation. Para dito lang sa taniman na to, para hindi na ako manual na magdilig-dilig dyan. Doon manggagaling yung drip, papunta dito. So, ayusin ko na lang. Kasi dati dyan ako maglalagay, nahihirapan ako. Eh, doon yung source ng water ko. So, mas maganda, doon manggagaling yung reservoir, papunta dito. Hanggang sa dulo. So, that's it. Yun lang naman. Excuse me. Yun lang naman gusto ko i-share sa inyo. So, hopefully, may na-share akong kakaiba at saka yun mga na-share ko mga problem in terms of dumping off, possible issues sa fungus or root issue, at dito sa trips yung itsura ng unang atake ng trips. So kailangan nyo talaga i-monitor yun kasi mabilis silang dumami. Yung nakaraan, di ba napigilan ko nga, and every 4 days kasi yun, pag nangitlog siya 4 days mapipisa. Eh wala naman ako nakita. Ang problema lang, may mga nakakapasok talagang ibon. Kaya ngayon may nakita tayong isang possible trip attack. Hindi ko lang alam kung ina-atake din to pero tinitingnan ko rin kung may mga damage siya na trips yung may sala. So, luckily naman, wala. So, ngayon, kailangan ko nang dagdagan yung pagpapadilig dito kasi lumalaki na sila. Mas bumibilis naman sila sa pag-consume ng nutrients. So, siguro pag nag-flowering sila, ay gagawa na tayo ng sarili nilang 2.0 easy. Ito naman, pag nagka-flowering na siya pero pipigilan natin kasi gusto natin lumaki-laki muna siya. Masyado ba siyang maliit? Tsaka, damage siya kasi dahil sa mga ibon-ibon. Pero, tutubo pa yan. Yun lang. Thank you very much and see you next updates mga tropa. Bye-bye.